Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maamin na mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang bilang ng mga buwan sa loob ng isang taon ay 12 buwan. At 4 mula rito ay ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga sagradong buwan. 3 ang magkakasunod, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, at ang buwan ng Rajab sa pagitan ng Jumada at Sha'ban. Ang buwan ng Muharram, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay buwan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang buwan na ito isang sagradong buwan na kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka mainam na buwan na mapag-aayunuhan pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay ang buwan ni Allah subhanahu wa ta'ala na Muharram. Ang buwan ng Muharram, ito ang unang buwan sa Islamikong kalendaryo. So sa buwan na ito, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, madalas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-ayuno ng mga voluntaryong pag-ayuno sa buwan na ito. Kaya ang buwan na ito, dito ang pinakamainam na pag-aayunuhan pagkatapos ng obligadong pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At sa buwan na ito, buwan ng Muharram, ay may natatanging araw na tinatawag na Ashura. At ang Ashura, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay ika-10 araw sa buwan ng Muharram. Sinabi ni Ibn Abbas, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu yawman yataharra fadlahu alal ayyam min hadzal yawm. Ibig sabihin na sinabi ni Ibn Abbas, hindi ko nakita ang sugo ni Allah na mag-ayuno sa isang araw na nagsumikap upang hangarin ang kabutihan o ang kahigtan ng pag-aayuno maliban sa mga araw na ito. Ang araw ng Ashura at ang buwan ng Ramadan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay dumating sa Madina, nakita niya, napansin niya ang mga Hudyo ay dinadakila nila ang araw na ito sa pamamagitan ng pagdiriwang at pag-ayuno sa araw ng Ashura. At tinanong sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong meron sa araw na ito. Sinabi ng mga Hudyo, sa araw na ito, iniligtas ni Allah si Moises at ang kanyang mga kasamahan mula kay Fir'aun at ang kanyang mga sundalo. Kaya pinag-ayunuhan ito ni Propeta Moises at ang kanyang mga kasamahan bilang pagpapasalamat nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam ba ninyo kung ano ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum. Kami ang mas karapat-dapat kaysa sa inyo, kay Propeta Moises alaihi salam. Tayo ang mas karapat-dapat na sundin at gawin ang pag-ayuno sa araw na ito sapagkat tayo ang pamayanan na sumusunod sa mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala sa mga propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay pinag-ayunuhan niya ang araw na ito at inutusan niya ang mga sahaba hanggang sa ito ay mananatili sa panahon natin ngayon na kung saan ito ay kaaya-aya para sa bawat Muslim na mag-ayuno sa araw na ito
bilang pagpapasalamat natin sa mga biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang dakilang propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga kasamahan na walang iba kundi si propeta Moises alayhis salam. At nang tinanong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa kabutihan at kahigtan ng pag-aayuno sa araw na ito, sa ika-10 araw ng buwan ng Muharram, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu ala Allah ay yukaffira sanatan madiyah. Hinahangad ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin ang mga pagkakasala o ang mga kasalanan sa naunang taong nakalipas. So ito yung kahigtan, kabutihan na makukuha ng isang Muslim kapag pinag-ayunuhan niya o kapag siya ay nag-ayuno sa araw na ito. Isang dakilang biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nang tinanong din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sugo ni Allah, innahul yawm tu'azzimuhul yahud wan nasara, o sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang araw na ito ay dinadakila ng mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag binigyan niya ako ng pagkakataon na umabot sa susunod na taon, tayo ay mag-ayuno sa ika-siyam na araw ng buwan ng Muharram kasama ang ika-10 araw ng buwan ng Muharram. So kaya dahil dito, sinabi ni Imam Ash-Shafi'i at karamihan mula sa ating mga pantas na kaaya-aya pag-ayunuhan ang ika-siyam at ika-10 araw ng buwan, ika-10 araw sa buwan ng Muharram, sapagkat ang pag-ayuno sa ika-siyam na araw, ito ay hinahangad ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay kapag ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na umabot siya sa susunod na taon, siya ay mag-ayuno sa araw na ito. Ngunit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay binawian ng buhay at hindi siya umabot sa taong yaon. So dahil dito, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay kaaya-aya pa rin para sa atin na mapag-ayunuhan ang ika-siyam kasama ang ika-10 araw sa buwan ng Muharram, at ito ay bilang pagsalunga sa mga gawain ng mga Hudyo at ang mga Kristiyano. So kaya, mami na mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po nating palampasin ang mga ganitong pagkakataon na kung saan ang kabutihan nito na ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang araw, ngunit ang isang araw na pag-ayuno, ngunit ang gantimpala nito ay ang pagpapatawad ng ating mga kasalanan sa loob ng isang taon. Ipanalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin nawa niya tayo sa pananampalatayang Islam. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lamang. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.